natin dito is siyempre photocopy. So meron ako ditong isa-sample na photocopy ng long. So may araw na yan. So long bond paper po yan. So ngayon pag magpo-photocopy tayo, dito natin siya lalagay. Dyan. Yan. Ngayon, siyempre dito sa screen natin, copy. Pwede mo rin tanggalin to kung medyo malabo. Yan. So, photocopy, okay mo lang yan. Then, ito na yung copies natin. Ngayon, paano natin malalaman kung ito yung babasahin niya? Basta na nagpakita na itong kulay blue na itong ADF. Kasi pag tinanggal mo yan, mawawala yan. Yan. Kumbaga may sensor din siya. So, balik mo lang yan. Siyempre, pag lumabas yan, pag nag-photocopy tayo, yan na yung kopyahin niya. Then, reminder, lahat ng kokopyahin natin dapat nakaharap pataas. Kagaya na itong araw. So, walang laman itong ilalim. Kaya kailangan nakaharap siya sa taas. Kasi pag nakabaliktad yan, syempre, walang laman. Walang lalabas na ano. So ngayon, ano naman yung tinuro kanina kala ma'am? Paano naman pag nag-paper job? Naangat po ito, dahan-dahan lang. So, binuksan ko siya yung kanina. Yan. So sa pagbukas naman natin, dahan-dahan lang. Yan. So ngayon, etong kulay puting to, yung mahaba na to, yung may gear na to. Minsan kasi natatanggal yan pag binigla natin yung pag-angat. So, hindi naman siya totally sira. Naikakabit lang rin yan. So, meron tayo rito parang cross dito. Doon mo lang siya itutusok, then okay na yan. So, parang ano lang naman yan, para umikot yung gear dito. Yan yung support niya. Yan. So, sa pag-sara naman natin, gano'n lang. Then, balik. Yan. So, sa pagpapel naman, kailangan i-align mo siya para in case na hindi siya kumalog-alog. So, ang advice ka naman dito is pag isang papel lang ang nakalagay, alalayan. Pag maraming halimbawa ganito ang kapal, okay lang kahit magsama-sama sila kasi hindi naman gagalaw-galaw yun. Pag isa kasi, minsan kasi gumagalaw-galaw talaga yan Solo lang siya Ngayon, dito naman tayo. Dito naman, na-set up ko na siya totally. Kaya naka-default settings na siya. Wala na kayong babaguhin dyan kahit Pwera na lang kung may gustong baguhin sa settings, okay lang. Pero pag nagka-problem sa settings, handle your own. Kasi hindi ko sure kung paano ko kayo susupport pag gano'n Pero kung naman, pwede nyo naman dalhin dito. Ibabalik ko lang ang dating settings niya. Pero ito na yung pinaka-standard natin. Pero kung marunong naman yung mga ngalikot, kaya naman niya ibalik yan kung ano yung binago niya Tama? Pero kung hindi na talaga kaya, ayun, dahil na nakita. Okay? So, ngayon, ito naman yung choices natin. Colored or black and white pag mag-photocopy. Photocopy lang, ang dami nating pinag-usapan, no? So, sa copies, 1. So, paano naman kung gusto kong 6? Pwede. Paano gusto ko 100? So, hindi. Kasi 99 pages lang ang kaya niya, which is, hindi ko rin advisable ang 59 copies kasi limited lang rin kasi ang yung paper. lalagyan. Lagay na papel natin dito. Siguro mga 20 ang madalas. Yan. Kasi manipis pa yun. So, 20. So, paano naman po ibabalik natin sa 1? So, 0, 0 lang yan. So, 1 na siya. Ngayon, paano naman kung gusto ko pang baguhin yung settings? Gusto kong taasan yung density. Ano ba yung density? So, basahin nyo lang itong di ba? Pag print settings, okay. Pag copy, eto na yon. Ibig sabihin, go na niya yan. Gusto kong baguhin yung settings. Kiniklik ko yung okay. So, dinown ko na. Kasi ito yung ito na yung setup niya So, ito yung sinabi kong setup ko. Kasi pag nakalegal na siya, kahit mag-print ka or xerox ka ng short, okay lang. Kasi yan ay pinaka-primary natin legal. Para hindi ka na magpapalit-palit ng paper setup dyan. So legal, kahit mag-print ka or mag-xerox ka ng A4 dyan, okay lang kahit short size pa yan. Wala nang problema yan. So, once na yung legal na yan, ginawang A4, A4 lang talaga maximize niya. Kaya pag nag-print ka, nag-xerox ka ng long, hindi na lalabas. A4 na yun. Putol na. Kaya sinet up ko na siya ng ganyan para wala na kayong babaguhin. So ngayon, hindi yan ang gusto ko. Ito yung sinasabi ko, density. So ano ba yung ibig sabihin ng density? Parang i-darker mo siya. Darker, then lighter.
Yan. So, naka-balance lang tayo. Mm. Kasi ang Xerox natin, ito, kung mapapansin mo, ballpen lang kasi gamit ko rito. Oo. Kung ito, kung medyo light, paano kaya pag sinerox pa yan, di mas Lalo. putol-putol na yan. Oo. Diba? So, sige, hindi natin babaguhin yung density. Balance lang natin siya. So, the rest, standard na yan. Wala na tayong babaguhin dyan. Oo. Yan, okay na yan. Pag okay na yan, back mo lang. Nakagawa siya? Ito na tayo, then start. Tiboy, oh. Ada. Nakakawata. Siya. Sabi ko kanina, alalayan to kasi isa Pag-isa lang, oo. Tapos ang iiwasan naman natin dito yung mga staple wire, Oo. tapos paper clips kasi minsan nasisira kasi ano yan. 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 So, ito, pina-exam ko yung client ko kanina dito. Hmm. So, bakit may line? Yan lang. Oo, pina-exam ko sa kanya kanina. Bakit may line? Makeover. Oo. So, yan ang pinakita ko sa kanya. Bakit may line yan? Ito ang dahilan dyan. Gamit ang makeover. Tape na to. Ito ang dahilan na yan. So, pag tinanggal natin yan dyan, mawawala na yan. Kasi ang scanner kasi natin, dito siya umiikot yung papel. Dito. Not sure kung nakita niyo ko na tinanggal ko, dinemo ko rin sa kanya to kanina, di ba? So, dito kasi, lahat ng dumadaan dito, yung papel natin na sineserox natin dito, umiikot siya, pabalik dito sa labas. Oo. Kaya, once na magpo-photocopy ka or mag-xerox ka ng documents na may bagong pirma, siguraduhin nyo lang yung ballpen na ginamit niya is tuyo na rito. Na ginamit na Oo. si pirma. Kasi once nabasa pa yun, yung ink nun may tendency maiwan kasi rito. Once na naiwan yung ink dyan, at hindi nyo natanggal, Araw kaya. magkakaganito yan. Kagaya nito. Oo. Ngayon, paano natin pupunasan yun? Yan yung dinemo ko kanina. Not sure kung nakita nyo po. Iangat nyo lang po dahan-dahan ito. Itong plastic na to. Nahihila yan kasi maikli lang naman yan eh. Yan. Basta as long na huwag siyang mayuyupi. Pero si ate mo. Kasi pag nayupi yan, syempre, magkakaroon na ng paper jam yan. Mababara na yung papel dyan. So, may mabanggaan na. Oo. Tapos, eto, pwede mo mamanasan to. Pero ang advisable ko na pamunas dyan, yung ginagamit sa eyeglasses ni ma'am. Ay, oo. Ano yun? Yung, Tissue? yung, Hindi siya yung tissue. garotela na kaiba ng permi na, ano? Oo, yung pag pamunas pinakal mo, dyan, na parang tela. Yung micropop. mas cotton siyang maray. Oo. Yun yung advisable kong pamunas para dito. Kaysa yung mga tissue or basahan na ganyan. Oo. Minsan kasi mga ganyan sa Naiiwan tissue, yung ano. oo, Naiwan yung mga ano. mulmul. Ah. O kaya nagkakaroon na gasgas kasi. Oo. Kaya yung ginagamit sa eyeglasses, iwas gasgas yun, di ba? Oo. Ay, itong ginagamit ni Jaya Oo. pag eyeglasses. Oo. Salming mo, ikaw man yan. Ah, yun. Yun ang gagamitin natin pamunas dito. Lalo na dito rin sa glass. Yun rin ang required ko. Yan. So sa pagbalik naman, ilulusot mo lang din, yun na. Oo. So madali lang siya, basta wag lang mayuyupi, wag lang masisira. Kasi once na ito nasira, aasahan nyo na hindi nyo na magagamit yung scanner natin. Dadalhin nyo na sa service center para Gagad nga magpalitan niya yan. ako. Kasi ito yung magiging support niya or siya yung buto para bumalik siya yung papel dito. Oo. Then, dito rin kasi yung scanner natin. Ito yan, kapag kulay puti na yan. Yan yung nag-i-scan. Yan, pahaba na yan. Kaya nabasa niya to. Ngayon, mag-xerox ulit tayo. Pag nag-xerox tayo, wala na to. Kaya mag-demo rin tayo. So, syempre, ito naman, lahat ng dumi rito, may scan nito. Kaya kailangan panatilihin natin malinis to. Kung may mabili kayo yung parang pamunas ni ma'am na mahaba, takpan nyo to. Pwede yun. Para iwas dumi. Oo. Ayan. So ngayon, nilabas ko yung tape, di ba? Oo. So, photocopy tayo. Yan, kung kapasin nyo, lukot. Mamaya tingnan natin kung merong ano yan. Ayan.
ADF, then start. Tingnan natin kung magkakaroon ng ano yan. Pag nagkaroon yan, doon ako. Yan. So, di ba nawala na yung mga habang linya? Yan. So, ngayon, bakit ko nga pala inaano, bakit may lukot? Kasi minsan kasi, sumasagi kasi ito sa printer head. Kaya pag sumagi ito sa printer head, nagkakaroon ng leak dyan. Kaya mapapansin nyo, may ink dito na naiiwan. So, ngayon kasi wala naman naiiwan, ibig sabihin hindi siya dumaan dito. O hindi sumayad to kasi dito lang naman yung print natin. Kailangan hindi lukot. Oo, kailangan flat pa rin tayo kasi nagkakaroon ng ano yan. Yung parang ano, lata, yung dumikit. Ganun siya. So ngayon, problem solved tayo dun sa linya natin kanina. So, nag-cause, ito. Kaya lahat ng ano mamaya, pagdating sa bahay, lahat ng blue na yan, tanggalin. Yung blue lang ha. Baka may tanggalin pa kayo. Pero, paano naman pag nag-paper job? Angat mo lang to. Angat mo lang to. Angat mo lang yan. Then, ito naman yung front ano natin. Front panel. Yan. Sa front panel, pwede mo iangat to. Yan. So, mas malaki siya. Ang sinasabi ko, kaya blue sticker lang ang tatanggalin nyo kasi baka ito tanggalin nyo. Huwag nyo tatanggalin niya kasi ito na yung magsisilbing buto niya or guide ring niya. Kasi once na naputol yan or nawala yan, yung post natin, mag-spread out yan. So, hindi na siya align. Kumbaga, wala na siyang support. Okay? So, parang ganun din yung sa scanner kanina. Yan din yung nagsusupport sa kanya. Ngayon, parang naman pag nag-paper jam nga, anong unang-unang gagawin? Unang gagawin, tanggalin sa saksakan. Kailangan wala siyang power or kuryente bago natin tanggalin yung papel. Kasi once na hindi mo tinanggal sa saksakan at naka-on siya, pag hinatak mo yung papel, naghahatakan kayo ng printer. Kaya nangyari, napupunit. Yun. Eh, paano naman pag nakabara dito yung papel, tapos naka-on din? Ganun din, hindi mo magagalaw to kasi lumalaban yan. Dahil naka-on pa siya. Pero kung nakapatay yan, hindi nalalaban yan, kaya pwede kong galaw-galawin niya. Tanggalin yung papel. Ganun siya. Ngayon, ano ba yung pinaka-advice na paano tanggalin yung papel? Kung saan may pinakamahabang papel, doon mo hatake. Lalo na kung hindi pa siya nagka-crumple dito. Pero pag nag-crumple na rito, dito man tanggalin. Ganun. Kasi, nag-crumple na rito, tapos mahaba rito. Hindi mo na pwedeng hatakin dito kasi crumpled na eh. Hindi mo na madadaan yan dito. Kaya, ang daan dito na. Yan. Pero kung flat pa rin yan dito, pwede mo hatakin dito. Kasi buo pa siya eh. Eh paano naman kung na-stuck tapos iniwan niya ng 15 to 20 minutes o 30 minutes yung papel dyan? Hindi natin pwedeng iwanan ng ganong katagal yan kasi once na, halimbawa, kalahati na, nandito na siya. Yan. Eto, malulusaw yan. Kasi ink eh. Liquid pa rin yan. Once na nalusaw yan, magpuputol yan, punit yan. Kaya hindi natin siya pwedeng i-stack na 15 to 30 minutes. Kailangan pag nag-paper jam, tanggal agad habang buo pa siya. Okay? Kasi pag iniwan nyo siya at naghintay kayo kung sino man yung marunong magtanggal, matrabaho sa kanya yun kasi siguro din niyang tanggalin lahat ng papel. Minsan kasi naiiwan doon, sumiksik. Yan. Kaya kailangan malinis siya bago tanggalin. Okay? Kasi once hindi tinanggal lahat, mag-error yan na paper jam pa rin. Saka, lastly, iwasan natin na huwag malapit sa mga may nalalaglag na bagay. Kasi ang madalas, ito yung nalalaglagan sa likod. Nalalaglagan ng mga barya, tornilyo, lapis. Minsan, kung may estudyante, lapis yan. Tapos, ito rin. Iwasan natin taguan ta ng wallets. Madalas kasi taguan ta ng wallet eh. Lalo na sa bahay. Mayroon akong kliyente, tinaguan ng wallet, nandun na pala yung wallet. Dinala sa akin yung printer, may error. Yung pala, yung wallet lang pala. So ngayon, paano naman natin isasara o ibababa? So ang pagbaba natin, 2 beses siya. Up, down, 1. Then 2. Yan. So bakit 2 beses? Kasi pag inangat mo siya, 1 beses lang. Pag sinara mo kasi siya at walang ganong
walang ganyan, minsan kasi bumabagsak eh. Oo. Kaya ginawa nilang 2 beses na pagbaba. Kasi pag isang beses lang, pabagsak Lagabak. yung ano niyan. Oo. Kakalabog yan. Oo. Ang iniiwasan natin yung scanner pati. Oo, nandyan. Mabasag yan. Yan. So, yeah, sara mo lang yan. Then, yan na siya. Then, yun nga, remind ko ulit, bawal ma-stock ng matagal. Actually, hindi ko naman siya pinagbabawalan na ma-stock na siya ng matagal. Ang iniisip ko kasi yung pwesto niya or environment niya. Paano ang environment? Paano pag sobrang init? Huwag natin siya ipupwesto roon. Oh, kasi parang ano siya eh, laptop, sabi natin laptop. Iwan mo yung laptop mo sa sasakyan, tapos nakabilad yung sasakyan. Magmumuhis yung laptop mo, sira na yun. Kaya hindi tayo nag-iiwan ng gadget pag may sasakyan sa loob ng sasakyan, lalo na kung nakabilad. Kasi sobrang init talaga. Kasi kung tayo nga walang aircon sa sasakyan, nakabilad yun, masusuffocate tayo sa loob, di ba? So, ganun din siya. So, yun kasi nakakasira sa mga device natin, lalo sa battery. Di ba, nagmumuhis yan kahit di mo gamitin yan. So, mas maganda gamitin siya Monday, Wednesday, Friday. Kahit isang picture lang. Isang picture lang, okay na yun. Basta masabi lang nagamit siya. Then, sinasabi ko naman kanina na bawal siyang hindi magamit. Hindi naman talaga totally na hindi siya pwedeng hindi gamitin. Okay lang siya ma-stock ng 1 week to 2 weeks. Okay lang. Kung sa bahay, depende sa environment. Kasi dito sa mall, kahit i-stock kayo ng 2 buwan dito, okay yan. Kasi lagi namang aircon dito eh. Kung sa bahay, yun nga, depende sa posisyon niya. Kaya, kailangan malayo siya sa pagkain. Kasi pag malapit sa pagkain, pwede siyang taguan ng ipis. Lalo na paborito nila yan, madilim. Diba? Madilim yan sa loob eh. Pwede taguan talaga nila yan. Daga, yan. Kaya kung magbabakasyon tayo, sabi natin pupunta tayo ng Manila, madalas bakasyon natin sa Manila 1 week, 2 weeks, di ba? Pag mga ganun naman katagal, balutan natin ng tela. Huwag naman yung sobrang kapal na tela kasi hindi siya makakahinga pag sobrang init yun. Tela lang kahit manipis. So pag may nakita kayong buras doon sa tela na yun, alam niyo na pinasukan siya ng daga. Ginat-gat yun. Yun. Yun lang na may sample ko ron. Pero doon nga sa environment niya, huwag lang masyadong mainit. Kahit ko lang. Maraming na-xerox. Pag maraming xerox naman, normal lang rin naman yun. So, Hindi kaya maano. Hindi mag-overheat. Hindi. Kasi ang gamit talaga ng printer natin is mag-print. So, pag hindi niya kinaya yung maramihang printing, walang kwenta to. Kasi doon talaga siya ginawa. Kailangan bugbog talaga siya pag sa pag-print. Kasi ang laging demo unit ng printer talaga, lalo sa Epson, Canon, yung durable nila sa pag-print ng maramihan. Kasi hindi naman sila pwedeng maglabas ng printer na hindi naman durable sa angkop na paggamit niya. Pero diba? pag lagay dito ng bond paper, ang limit mga 20 pages. Hindi naman. Kung anong kasya sa kanya. Paano lang kasi? Medyo konti pa nga yun eh. Siguro, not sure kung 50. Pwede yung 50. 50 pages kung ganito ka nipis. Hindi ko sure eh. Depende sa ano. 20? Pwede rin. Kung ano yung ginagamit yung substrat. Pero kung sobrang nipis naman, maglulukot yan. Pero kung standard natin, 20. Alam ko. Pwede yan. Pero kung makakapal naman, isa-isa. Pag makakapal na papel, lalo na yung mga photo paper, yung mga kapal. Isa-isa. Photo paper. Pero pag photo paper naman, isa-isa lang. Isa-isa lang. Kasi once na nasanay kasi yung printer natin sa makapal, yung roller kasi niya, numinipis or na-lost thread or lumuluwag. So pag lumuwag yun, pag gumamit ka ng ordinary bond paper, marami na siyang kinakain. Pero isa-isa lang ang lagay, pero pwede naman continuous na paggawa. Pwede. Isa lang. Kasi gagawa ko ng ECCD. Nang alin po? ECCD sa bata. Pero anong gamit na papel? Substance 20. Kasi Ayun, yung pwede cover, photo photo paper. Pang cover mo to? Pang cover. Pag photo paper naman, sabihin natin mga 2, 3. Kasi Hindi siya yung tago booklet, dalawa, isa. Ayun. Pero Dalawa. ibig ko sabihin, talagang pwedeng continuous dalawa. Yes, pwede. Yes, continuous yan. Walang problema ron kasi yun talaga yung use niya. Pero in case naman, halimbawa, marami na siyang kinakain na papel. Sabi natin a year or half a year. Pwede natin dala sa service center yun, ayusin nila yan. Pero kung hindi rin naman sira.
Ay, kung hindi sira, wala tayong concern. Oo. Oo, Ang okay ibig na siya. sabihin nyo, halimbawa sa 1 year na nasira o gano'n, dali na dito. Oo, dali kagad dito. Basta yung mga sure lang na, taga saan po pala kayo? Pasakaw. Kasi yung brother ko Pasakaw. nasira Oh. ilang taon start internet. Hindi nga po si brother. Nasira lang nung last year. Anong Hindi nga Wala buwan nang naman. kulay. Black lang Kulay na. blue. Nawala? Wala yung blue. Ah, Sa brother. Wala brother ng nga, blue. yung Nawala yung blue. Tapos pag Hindi ba print siya ko- nasagad? Naubusan? Hindi. Palagi may laman. Ano nga, sabi ko, hindi na nakafunction ang blue. Baka na-stuck. Hindi naman na-stuck. Hindi naman. Lagi na gamit. Or sa temperature niya, hindi naman. Ayun lang, Glenn. Yung sabi niya, dapat manang-init ka pa nandun sa iyo na hapon na wala akong naiinitan. Naabot to kang saldang. Eh, baka. Naalangan. Minsan kasi talaga depende talaga sa temperature niya. Kaya Kaya irarayo mo na yun duman. Oo. I-revive ang Pwede naman, posisyon. pag nagpo-print ako, pwede mo lagyan electric fan. Ay, actually, sa electric pan naman, wala namang problema. Kahit di mo naman lagyan ng electric pan yan. Basta, wag lang siya ng direct sunlight. Oo. Yun ang inaano ko. Kasi naiinitan talaga siya. Kasi kahit sabi mo lagyan mo ng electric pan yan, walang Wala use naman. yun. Oo. Kasi plastic lang naman yung hinahanginan niya eh. Oo. Nainit. Oo. Dapat sa lilim lang. Kaya hindi ako doon Oo. talaga yun. Kasi plastic lang yung ini-electric pan natin eh. Hindi naman lalamig yung Magbibigay loob. pa ng alikabok dyan. Yung inaano kasi natin, yung loob niya na hindi Oo. mainitan. So, kaya sa aircon, alam naman, temperature ng aircon yan. Electric fan kasi hangin yan eh. Oo. Plastic lang yung nilalamig, pinapalamig niya. So, yung loob, hindi pa rin. Kaya, iwasan natin yung sa direct sunlight. Diba? So, yun. Baka doon rin nag-cause yun. Kaya Oo. Kaya Kaya nagkaganon pag siya. print ko, ganon. Ganon. Pagbalik ko nun, wala na, stuck na. Oh. Pero Ay, sa- umiilaw pa rin. Pero, try nyo yung head cleaning. Kasi madalas kasi, kakagamit din natin or sa luma rin, madalas kasi is nagka-clog yung ink niya sa printer head. Kaya madalas ang ginagawa natin dyan, head cleaning. Or, yun, head cleaning lang naman. Yun yan nga ang gamit ko. Try nyo yung head cleaning, baka lumabas pa. Kaya pa yun. Kasi magpiprint pa talaga yan kahit isang kulay lang ang laman. Ang problema nun, hindi lang nagpo-flow. Oo. So, yun na yun. So, ano ba?